Akala ko okay na yung may puhunan lang. Nag-run na yung business, ilang buwan lang, nalugi. Naubos din yung mahigit 200,000 namin. Hindi ko matanggap na nag-fail ako. Natutunan ko talaga, wag kang mag-give up. Takes a lot of motivation para bumangon sa mga failure. Akala ko dati, kaya kong ako lang. Hello and welcome dito sa Clicknomics Podcast. Episode number 6 na po tayo. Kasama natin si Mel Antigua. Ayan. Mamaya tatanungin natin siya ng kanyang kwento. And our goal is hopefully ma-inspire namin kayo dito sa podcast na ito in your business journey, online entrepreneurship journey, and also dito sa Clicknomics journey. So, my name is Edward Reformina. Welcome dito sa Clicknomics Podcast. And so, Mel, thank you so much for being here. Ayan. So, pagkwentuhan natin, siguro sa mga hindi pa nakakakilala sa'yo, pwede mo bang ipakilala kung sino si Mel and ano yung naging background? Hi, ako nga pala si Mel. Dati akong nag-work sa call center for more than 10 years. And marami na rin akong na-try na mga businesses, online, traditional, at lahat yon hindi nag-work. So marami akong pinagdaan ng struggles talaga. Yung maraming perang nasayang, nawala. Kasi gusto kong sumubok pero hindi ako nagkakaroon ng results. Minsan napapanghinaan ako ng loob na para sa akin ba pala talaga to. Gusto ko maging successful pero hindi ko talaga alam kung paano Kaya hindi ako tumitigil hanggat sa makahanap ako ng tamang opportunity kahit marami ng perang nasayang. Magkano yung perang nasayang? Gano'ng kalaki siya? Tsaka ano yung mga businesses na nasubukan mo before? Na-try ko na yung direct selling, networking, na-try ko na rin yan. Na-try ko na rin mag-food cart business. Yun talaga yung pinakamalaking nalugi sa akin kasi akala ko okay na yung may puhunan lang. Nag-run na yung business, ilang buwan lang, nalugi. Kasi wala akong knowledge, wala akong sapat na kaalaman kung paano talaga patakbuhin. Naubos din yung mahigit 200,000 namin. Ano naramdaman mo nung nangyari yun? Sobrang na-frustrate ako kasi yung perang yon hindi ko pera. Pera ng mga kaibigan ko at ng mga pinsan ko. Kumbaga collaboration lang namin yun na magtayo tayo ng food cart business. Ako na magmamanage, tapos kayo mag-finance. Kumbaga wala akong nilabas na pera. Pero since ako yung naka-front, nung nalugi yung business, siningil nila ako, nasaan na yung kinita. So, dahil sa frustration ko, nagkasakit ako. Parang feeling ko, hindi ko matanggap na nag-fail ako. Kasi marami akong na-fail na tao na sila umasa, na kumita yung pera nila, pero hindi siya nag-work. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yun na na-fail ko din sila. Sobrang hindi ko siya matanggap. Pero, sabi nga nila, kung nadapa ka, bumangon ka lang. Tama. Kaya, naghanap ulit ako ng ibang opportunity na pwede kong gawin despite of what happened. So, ano yung opportunity na yan? Paano mo siya nakita? Sa kakahanap ko sa online, nakita ko yung online mentor ko na matagal ko nang siyang sinusundan, si Coach Edward yun. Ako pala. Na-inspire ako sa journey niya na sabi ko, pwede naman palang kumita sa online. Bakit hindi ko siya dati na-discover? Di sana, hindi ko nagsayang ng 200,000. Pero hindi naman ako nagsisisi na nangyari yon kasi marami akong natutunan. Kumbaga, nag-fail man ako doon, pero marami akong lessons na natutunan. And ano yung number one lesson na natutunan mo doon sa past mistake or failure na yon na nakatulong sa'yo na magkaroon ng magandang results niya? Natutunan ko talaga, wag kang mag-give up. Kung nadapa ka man, bumangon ka lang. Kasi baka ito yung trial or challenge na binigay sa'yo ni Lord kasi He is preparing something bigger para sa'yo. Okay. Kaya unti-unti, binangon ko yung sarili ko sa pagkadapa at nakita ko nga yung opportunity online na pwede naman pala. Tama. At grateful ako doon dahil nakita ko yung opportunity na to. So, syempre, it takes a lot of emotion, it takes a lot of motivation para bumangon sa mga failure. Ikaw ba, Mel, ano ba yung mga motivation mo? Ano yung mga nagmo-motivate sa'yo? Pinaka nag-motivate talaga sa akin na bumangon ulit yung pamilya ko. Kasi nung time na yon, nung nadapa ako, talagang bagsak. Yung mga kapatid ko, pinapaaral ko So, nandun sa akin yung kailangan, bumangon ako. Kasi umaasa sila sa akin. So, imbes na magmukmuk ako, tumayo ako ulit. Sabi ko, kaya ko to, hanap tayo ng bagong opportunity. Baka yung susunod ay dito na tayo magkaroon ng breakthrough. At hindi ako nagkamali kasi kung nagstay lang ako doon, malamang hindi ko narating kung anong meron ako ngayon. Breadwinner pala si Coach Mel, no? Nung nahanap mo na yung online business, ano yung sumunod na nangyari? Naging madali din ba siya kaagad? Or may mga pinagdaanan ka pa rin? May mga learning curve
nagsusumikap ka pa rin ba? And yun, ano yung nangyari nung na-discover mo na yung online business mo ngayon? Nung na-discover ko yon, sobrang natuwa ako. Sabi ko, wow, ito na siguro yung pwede sa akin na pwede ako magkaroon ng resulta talaga. Akala ko nung una, madali lang. Kasi online Akala ko nung una, madali lang, online lang eh. Pwede to sa akin kasi marunong naman ako sa online, Facebook, ganyan. Pero hindi pala siya ganun kadali. Marami ka palang pag-aaralan, processes, sistema. Kailangan mo talagang aralin kasi first time din akong mag-digital marketing. Kaya wala talaga akong kalam-alam. So ginawa ko, inaral ko muna siya. Hindi siya madali nung una eh kasi ilang buwan din akong nagkaroon ng results or ng benta, ng sales. Inabot din ako ng 5 months. 5 months? Oo, 5 months tapos nandun yung pressure. Kasi yung Bakit? partner ko, dala na siya sa akin eh. Dala na siya, sabi niya, sumubok ka na naman ng bago, puro ka na lang simula, wala kang results, ayan ka na naman, tigilan mo na yan. Kumbaga, nandun yung gusto kong bumangon, pero hinahatak ako. Pero feeling ko naman no, nung time na yon, pinupush niya ako na mag-move forward. Challenge niya ako. Sabi niya, tigilan mo na yan, wala ka na namang benta. Pero, naniniwala ako na ito yung opportunity na para sa akin kasi yung taong mag-guide sa akin, nandito na, nahanap ko na siya. Kaya, naniwala din ako sa sarili ko na kaya ko. Unti-unti, nagkakaroon ako ng result hanggang sa isang araw, hindi ko na malayan, naabot ko na pala siya. Galing. Pag nagsisimula kasi ng online business, may mga times na possible, naisip natin yung thought na parang hindi yata sa akin to, or mag-give up na lang kaya ako. Ano yung mindset na meron ka para ma-overcome yung mga ganong thoughts? Siyempre, dumadating din sa point na pinanghihinaan din ako ng loob kung para pa ba talaga to sa akin. Kasi 5 months, imagine, wala akong results, wala akong benta. Sabi ko, tinatanong ko rin yung sarili ko, para ba talaga to sa akin, Lord? Ito yung binigay mo. Pero bakit ganon? Bakit wala pa rin akong results na nakikita? Yung nag-motivate sa akin na mag-move forward is yung pamilya ko pa rin. Kasi umaasa sila sa akin. Sabi ko, kung hindi ko to gagawin, tama yung partner ko na wala akong mararating dito. Kaya pinatunayan ko sa sarili ko na kaya ko dito magka-breakthrough. At buti na lang, naniwala ako sa sarili ko na kaya ko naman pala. Ano yung sa tingin mong pinaka nagbigay sa'yo ng breakthrough? Bakit ka nagkaroon ng resulta? Ano yung parang naging strategy mo? Pag-usapan siguro natin yan, yung mga madalas na tanong ng mga other click partners natin. Ano yung nagbigay sa'yo ng breakthrough? Ano yung ginawa mo para magkaroon ng breakthrough? Pinaka ginawa ko talaga, nagkaroon ako ng breakthrough. Unti-unti kong inaral yung sistema, paano yung sa sales process, inaral ko yung Facebook ads. Facebook ads. Doon ako nagka-results talaga. Sabi ko, pwede naman palang hindi mag-approach ng hindi kakilala. At nagulat talaga ako sa result kasi isang araw, nagkabenta ako ng 62,000. Take note, hindi pa ako nag-close ng deal noon. Nabigla na lang pagbukas ko ng email, talaga, totoo ba to? Nagulat din ako. Sabi ko, pwede pala yun. Sobrang na-amaze ako doon sa sales strategy na yun na pwede naman pala. Basta maglaan ka ng oras mag-learn sa Facebook ads. So, nakita mo yun, anong ginawa mo? Pinakita mo ba siya sa someone? Anong ginawa mo? Nung nakita ko yun, nasa meeting ako sa work ko. Tapos, yung mga habang nasa meeting kami sa Zoom, yung mga taong connected sa akin, pini-PM ko sila. Coach, totoo ba to? Totoo ba to talaga? 62,000? Tapos, sabi, oo, sa'yo yan. Kasi kausap yan ngayon ni Coach Jojo, yung client mo. Talaga? Oh my God. Parang hindi ako makapaniwala talaga. Nung tapos na yung meeting namin, doon ako nag-breakdown. Bigla akong napahagulgol. Sabi ko, Lord, anong ginawa ko? Salamat. Siguro maybe ito yung pinagpipray ko na tulungan mo akong ma-achieve yung results na gusto ko. And thank you kasi kahit hindi ko pala pwede kakilala, pwede naman pala akong makabenta. And dahil sa system na meron sa Clicknomics, hindi na ako nahirapan. Kasi sistema na yung nag-work eh. Bigla na lang akong nagka-komisyon. And yun talaga yung pinag-pipray ko na pinaka-thankful ako dahil posible naman pala yung dating akala kong imposible. Galing. Galing. Congratulations. And ngayon actually, after nun, ang dami ng sumunod na magaganda pang pangyayari, di ba? Ano yung nabuhayan ka? Ano yung mga sumunod na nangyari? After nung na-achieve ko yon, parang lalo akong ginanahan. Sabi ko, oh my God, pwede naman pala ako ng ganito. So, sinipagan ko na siya, nag-strategize na ako, tapos dinagdagan ko na yung mga strategy na ginawa ko, hanggang sa ang mission ko na hindi lang para kumita. Tumulong na rin doon sa mga nagsimula din
din ng ganitong business. Doon ako nagkaroon ng bagong mission sa sarili ko na kung ito kaya ko, kaya din to ng iba. So, yung ginawa ko is tumulong na ako sa kanila para magkaroon din ng results. And unti-unti, nakikita ko talaga na nag-work din sa kanila. Talaga? Nagme-message sila, Coach, may benta na ako, nakakatuwa naman, online lang, nasa trabaho ako. Parang sabi ko, pwede naman pala. Pwede pala yung ganun. Sino yung pinaka parang tumatak sa'yo na member mo? Ano yung background nila? Kasi I believe you're coaching a lot of people, di ba? You're coaching also your team. Ang dami nagpapaturo sa'yo paano gawin yung online marketing, online business. Ano yung mga background nila? Pwede ba ikwento yung pinaka tumatak sa iyo? Sa akin, karamihan, mga OFW. OFW. Mga OFW. Meron akong affiliates or mga students sa community na OFW na siya talaga. Kung ano yung na-achieve ko, na-achieve niya na rin. At wala siya dito sa Pilipinas. Nasa Canada siya. At nagagawa niya tong business na to. And thankful ako doon kasi hindi lang ako ang may result, siya din. At na-achieve niya na rin yung kung ano yung na-achieve ko. And sobrang pasalamat ko kasi hindi lang din siya ang naka-achieve ng ganun. Pati yung mga aspiring entrepreneurs na dati nangangarap lang din. Ngayon, unti-unti na rin silang nagkakaroon ng results. Pati nga mga business owners meron din ilan-ilan. And nandun din yung drive nila na pwede palang isabayan. Kahit may business. Galing. Ano yung feeling kapag everyday or every time na may nagme-message sa'yo, thank you, Coach? Masarap sa pakiramdam na, alam mo yung simpleng thank you, kahit maliit pa lang yung results nila. Iba yung pakiramdam na nakatulong ka sa iba sa simpleng paraan, pero yung iba yung impact Hindi siya kayang bayaran ng pera talaga. Dito, ito yung mission na gusto ko na. Hindi lang para kumita, kundi makatulong talaga sa iba na kung ano yung na-achieve ko, ma-achieve din nila. So, yun yung gusto ko sa mga affiliates natin sa community. Yan, galing. And recently, na-achieve mo yung isa sa mga incentives sa Clicknomics, di ba? You are now multiple 6 digits earner sa Clicknomics. Ano yung masasabi mo dun sa mga other online entrepreneurs, sa mga clickpreneurs and click partners natin na gusto din ma-achieve yung ganong result? Sa mga nag-aspire din na maabot yung Dream Lifestyle Reward ng Clicknomics, isa lang yung kaya kong i-advise, huwag ka lang sumuko. Maniwala ka na kaya mo kasi the system is already laid out. Sundan mo na lang kasi marami na nagkaroon ng resulta. Isa na ako doon. Kung itutuloy dire-diretso mo yon, for sure, ikaw na yung next na magkakaroon din ng Dream Lifestyle Reward. Ano yung goal ni Mel ngayon? Moving forward. Ako naman, ang next goal ko is gusto ko yung magkaroon ng 10 na mga affiliates sa team ko na magkaroon din sila ng Dream Lifestyle. Kasi I'm hitting the 7-figure earn na income. Kung hindi ko magawa yon na makatulong sa iba, na kumita din sila, hindi ko mahihit yung target kong 7-figure. So, tutulong muna ako sa kanila. Sila muna ang focus ko. Na magkaroon din sila ng Dream Lifestyle. Thank you so much for sharing, Mel. No? Speaking of, you're very grateful. Lagi mong ino-honor si Lord, no? Sa mga nakukuha mong blessings, sa nakukuha mong result. Ano ba yung favorite Bible verse ni Mel? Ang favorite Bible verse ko talaga is Matthew 7, verse 7. Ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open to you. Ito yung swak na Bible verse na para sa akin kasi akala ko dati kaya kong ako lang. Pero when I seek and ask and knock, doon ko nakuha yung results na gusto ko, na kailangan pala sa journey na gusto mong maabot, kailangan una siya. Yes. Kasi siya yung magli-lead sa'yo kung saan ka pupunta. Kasi alam niya na yun And grateful ako doon dahil inuna ko siya. And because of him, na-surprise ako sa naging resulta. Kaya grateful ako doon na nag-ask ako doon sa hinihingi ko. Ayun. Congratulations, Coach Mel. Thank you so much for Thank you, Coach. joining the podcast. And sa mga nanonood, we hope na na-inspire kayo sa shinare ni Mel. And yun, kayo na yung next. And more success to us, more success to you, Coach Mel. No? Thank you, Coach. Good luck and Godspeed dun sa mga goal mo. Ayan. So, thank you so much for watching this Clicknomics podcast, this episode. Good luck and more power, Godspeed din sa ginagawa ninyong business. Thank you so much and see you sa next episode. Bye-bye.